Nagsimula ang lahat nang hindi ko inaasahan. Ako'y isang simpleng lalaki na hindi mahilig sa maraming usapan. Tahimik ako, madalas nagmamasid, at mas pinipiling makinig kaysa magsalita. Sa aking trabaho, ako ang tipo ng tao na hindi mo agad mapapansin. Ngunit tila nagbago ang lahat nang makilala ko siya. Si Clara. Hindi ko malilimutan ang una naming pagkikita. Isang umaga habang ako'y nagmamadaling pumasok sa opisina, biglang bumuhos ang ulan. Sa gilid ng lansangan, doon ko siya unang nasilayan, basa at nanginginig sa lamig. Sa kabila ng kanyang kalagayan, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong nagtulak sa akin para lapitan siya at alukin ng payong. "Salamat," ang tanging nasabi niya. Ngunit sapat na iyon para magsimula ang isang hindi pangkaraniwang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Lumipas ang mga araw at naging bahagi ng aking pang-araw-araw na buhay si Clara. Madalas kaming magkausap sa opisina at unti-unti kong natutunan ang mga bagay tungkol sa kanya. Napansin ko na sa kabila ng kanyang masayahing anyo, may mga pagkakataon na tila malalim ang iniisip niya. Minsan, kapag nakatalikod ako, pakiramdam ko may mga lihim na luha siyang itinatago. Isang gabi, habang umiinom kami ng kape sa isang maliit na cafe, hindi ko maiwasang itanong, "May bumabagabag ba sa'yo, Clara? Parang may pinapasan kang mabigat." Nagulat siya sa tanong ko, ngunit agad ding ngumiti. "Wala naman, Adrian. Siguro'y pagod lang ako," sagot niya. Ngunit alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Sinubukan kong hindi na pagtuunan ng pansin ang aking kutob. Baka nga naman talagang pagod lang siya. Ngunit isang araw, habang nagliligpit ako ng aking gamit sa opisina, napansin kong naiwan ni Clara ang kanyang diary sa kanyang mesa. Hindi ko dapat ito gawin, ngunit hindi ko napigilan ang sarili kong silipin ito. At doon ko natuklasan ang hindi inaasahang katotohanan. Sa bawat pahina, puno ng mga lihim na pag-iyak at mga pangarap na tila hindi na niya matutupad. Isa sa mga pahina ang nagsasaad, "Minsan gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, ngunit natatakot akong mawala siya. Hindi ko alam kung paano ko siya iiwan, ngunit kailangan kong gawin ito bago mahuli ang lahat." Nabigla ako sa aking nabasa. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit kinakailangan niyang umalis? At higit sa lahat, bakit niya itinatago ito sa akin? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw na may ganitong klasing kaalaman. Kinabukasan, hindi ko siya nakita sa opisina. Ang sabi ng mga kasamahan ko, nag-leave daw siya. Ngunit para sa akin, tila may ibang dahilan. Hindi mapakali ang aking kalooban at ang mga tanong ay nagsisiksikan sa aking isipan. Sa gitna ng kalituhan, nagpasya akong hanapin siya sa kanilang bahay. At nang makarating ako doon, isang matandang lalaki ang sumalubong sa akin. "Nandito po ba si Clara?" tanong ko. Ngunit hindi ko inaasahan ang kanyang sagot. Sa bawat pagpatak ng ulan, tila may rhythm na sumasabay sa tibok ng puso ko. Ang bawat patak ay nagsisilbing paalala sa akin na ang mga alaala ni Eliza, ang babaeng malapit ng lumisan, ay hindi madaling mapawi. Sa kabila ng kanyang tahimik na pag-iyak, tuwing hindi ko siya nakikita, hindi ko maalis sa aking isipan ang mga sandali na magkasama kami. Ang naangiti niya, kahit pa sa kabila ng sakit na dinadala niya, ay tila sinag ng araw sa madilim na ulap ng aking mundo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit sa tuwing nagkikita kami, nararamdaman kong may kung anong bigat na bumabalot sa kanya. Hindi niya ito sinasabi, ngunit ramdam ko. Sa bawat pag-uusap namin, nararamdaman ko ang pilit niyang pagtagpi-tagpi ng mga piraso ng kanyang buhay na unti-unting nagkakalamat. Sa bawat tanong ko, sa bawat pangungusap, tila may bahagi sa kanya na hindi na muling mabubuo. Isang araw, habang nakaupo kami sa paborito naming kafe,
napansin kong may kakaiba sa kanyang mga mata. Parang may gustong sabihin, ngunit pinipigilan. Tumitig siya sa akin at sa sandaling iyon, alam kong may mahalaga siyang gustong iparating. Ngunit, tulad ng dati, siya'y nagpatuloy sa pagngiti at iniba ang usapan. Alam mo, sabi niya habang hinahalo ang kanyang kape, ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Minsan, may mga bagay na hindi mo inaasahan pero nangyayari pa rin. Sagot niya, sabay ng ngiti na tila puno ng lungkot. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin ng takot. Takot na baka ang mga bagay na hindi ko inaasahan ay unti-unting maglalaho, kasabay ng kanyang mga ngiti. Pag-uwi ko, hindi ko maiwasang pag-isipan ang kanyang sinabi. Ano ang ibig niyang iparating? Ano ang mga bagay na hindi ko inaasahan? Sa kabila ng mga tanong, isang bagay ang malinaw. May lihim siyang itinatago, isa na hindi niya kayang ipahayag. Lumipas ang mga araw na patuloy akong binabagabag ng kanyang mga salita. Ang mga salitang tila may alingaw-ngaw sa aking isipan, paulit-ulit, walang pahinga. Hanggang sa isang hapon, habang ako'y naglalakad pauwi mula sa trabaho, natanggap ko ang isang tawag mula sa kanya. Pwede ba tayong magkita? Tanong niya. At ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung bakit, ngunit isang kaba ang bumalot sa akin. Agad akong pumayag at kami nagkasundong magkita sa parehong kafe kung saan kami huling nag-usap. Pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo sa sulok. Tila nag-iisip ng malalim. Pag-upo ko sa harap niya, hindi siya nag-aksaya ng oras. Kailangang malaman mo ang isang bagay. Simula niya, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at takot. Tahimik akong nakinig, ramdam ang pag-aalala sa kanyang tinig. May sakit ako, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay tila yelo na bumalot sa aking puso. Malapit na akong lumisan, hindi ako makapagsalita. Ang mga salitang iyon ay tila mga sibat na tumama sa aking dibdib. Ang buong mundo ko'y tila huminto, ang oras ay nag-freeze, at ang lahat ng nasa paligid ko'y naglaho. Alam ko, patuloy niya, na alam mong may lihim ako, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Hindi ko mapigilan ang mga luha na bumalong sa aking mga mata. Ang sakit na nararamdaman ko ay tila walang kapantay. Ang lungkot ay walang hangganan. Ngunit bago ang lahat, gusto kong malaman mo na mahal kita, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng lahat ng hirap, nararamdaman ko ang kanyang pagmamahal. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang bagay na nagtatago, isang bagay na hindi niya sinasabi. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko. Pilit na inilalabas ang mga salitang bumabara sa aking lalamunan. Natakot akong mawala ka, sabi niya. Ang mga mata ay umaasa, ngunit puno ng takot. Sa sandaling iyon, alam kong hindi lang ang sakit ang kanyang itinatago. May mas malalim pang dahilan kung bakit siya umiiyak tuwing hindi ko siya nakikita. Isang dahilan na hindi ko pa natutuklasan. Habang naglalakad kami palabas ng kafe, hawak ang kamay niya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang lihim. Ang bigat ng kanyang mundo na unti-unting nalalanta. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang kanyang pag-asa. Ngunit sa kabila ng pag-asang iyon, alam ko na ang tunay na twist ng kwento namin ay hindi pa natatapos. Sa likod ng kanyang sakit, sa likod ng kanyang pagkatao, may nakatagong alingawngaw ng nakaraan na nagbabadya. Isang alingawngaw na nagdadala ng panibagong sakit at pag-asa. Ngunit sa kabila nito, ang tanong ay nanatili. Ano ang tunay na lihim ni Eliza? Sa huling sandali ng araw na iyon, habang naglalakad kami sa ilalim ng mga bituin,
Isang bagay ang bumalot sa akin. Ang alingawngaw ng kanyang nakaraan ay hindi lamang sakit, kundi pag-asa. Pag-asang baka sa kabila ng lahat, ang aming kwento ay hindi nagtatapos sa sakit, kundi sa pagmamahal. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, isang alingawngaw ng bagong simula ang nagbabadya. Isang simula na puno ng mga tanong at pag-asa. Sa kabila ng mga ngiti at tawanan na madalas na bumabalot sa aming paligid, palaging may isang bagay na tila nakatago sa pagitan namin ni Lila. Sa tuwing magkasama kami, para bang may isang piraso ng puzzle na hindi ko pa lubos na maikabit sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Hindi ko mawari kung ano ito, ngunit sa mga mata niya, sa likod ng mangingiting iyon, palagi kong natatanaw ang isang bahagyang lungkot. Isang gabi, nagkayayaan kami ng mga kaibigan na mag-camping sa isang lugar malapit sa bundok. Naisip kong magandang pagkakataon ito para mapalapit pa kay Lila upang mas makilala ko siya. Sa loob ng mga tent, habang ang iba ay abala sa paglalaro ng mga board games at ang ilan ay namamahinga na, kami ni Lila ay nagpasya na maglakad-lakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang kami naglalakad, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa amin. Sa bawat hakbang, ang katahimikan ng gabi ay tila lumalalim. At sa loob ko, may umusbong na pakiramdam ng kaba. Hindi ko alam kung bakit, ngunit para bang ang gabi ring iyon, ang panahon na dapat kong malaman ang lihim na matagal nang nakakubli sa kanyang pagkatao. Lila! Sabi ko, habang kami nakatayo sa isang bahagi ng bundok, natanaw ang mga kumikislap na ilaw ng bayan sa ibaba. Parang may bumabagabag sa iyo. Alam mo naman, andito lang ako. Sa unay hindi siya nagsalita. Tila nag-alinlangan siya habang nakatingin sa malayo sa mga bituin na para bang hinahanap ang tamang mga salita sa kalangitan. Ngunit sa wakas ay nagsimula siyang magsalita. Paunti-unti, halos pabulong. Alam mo, hindi ko inaasahan na darating sa buhay ko ang isang tulad mo. Simula niya, ang boses niya ay puno ng emosyon. Ngunit may bagay na kailangan mong malaman. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang puso ko'y bumilis ang tibok sa pag-aasam na marinig ang kanyang susunod na sasabihin. Ngunit may bahagi rin sa akin ang natatakot sa kung ano ang kanyang isisiwalat. Matagal ko nang nararamdaman na may kulang sa akin, na may hinahanap ako na hindi ko masumpungan. Patuloy niya. Ngunit sa tuwing kasama kita, parang natatagpuan ko ang kapayapaan kahit sa kaunting panahon lamang. Hindi ko malaman kung ano ang isasagot. Ang mga salitang iyon ay tila mga piraso ng palaisipan na unti-unting bumubuo sa kanyang kwento. Ngunit bakit may lungkot sa kabila ng kanyang sinasabi? At sa tuwing hindi mo ako nakikita, lihim akong umiiyak. Pag-amin niya. Habang ang mga luha ay nagsimulang bumagsak sa kanyang pisngi. Dahil alam ko na ang oras ko dito ay malapit nang matapos. Ang sinabi niya ngayon ay tulad ng isang matalim na punyal na tumarak sa aking puso. Hindi ko inaasahan ang kanyang revelasyon at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang nararamdaman. Naguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ano ang ibig mong sabihin, Laila? Tanong ko. Ang boses ko'y puno ng pag-aalala. Malapit nang matapos? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tinanaw niya akong may lungkot at pag-unawa na para bang alam niyang mahihirapan akong tanggapin ang katotohanan. Sa sandaling iyon, narinig ko ang malalim na buntong hininga niya na tila nagsasabi ng mas higit pa sa mga salitang kayang sabihin ng bibig. May sakit ako na hindi na magagamot. Nang malaman ko ito, natutunan kong itago ang lahat sa ngiti, sa tawa, ngunit sa loob, palagi akong nag-iisa. Pag-amin niya, ang boses niya ay puno ng hinanakit at pagtanggap.
Ang nararamdaman ko'y hindi maipaliwanag. Ang mundo ko'y tila gumuho sa harap ng katotohanang hindi ko inaasahan. Sa sandaling iyon, nagdagsaan ang mga alaala ng aming mga pinagsamahan at naisip ko kung paano ko ba hindi nakita ang mga sinyales. Sa kanyang mga ngiti, sa kanyang kasiyahan, palaging may naroon na kirot na hindi ko nabigyang pansin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong hindi ito ang oras para magmukmok. Nais kong ipakita kay Lila na sa kabila ng kanyang nararamdaman, andito ako. Handang maging sandalan niya sa kanyang paglalakbay. Hindi kita iiwan, Lila, pangako ko, habang hinahawakan ang kanyang kamay. Sa hirap at ginhawa, nandito ako. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may bumabagabag na tanong sa aking isipan. Paano ko siya matutulungan sa panahon na alam kong siya'y paalis na? At sa likod ng aking pangako, ang hangin ng gabi. Tila nagdala ng isang pangamba na hindi ko maalis sa aking sistema. Ano ang gagawin ko kung dumating na ang oras na iyon? Sa umagang iyon, tila mas mabigat ang hangin sa paligid. Ang mga ibon ay tila nagdadalawang isip kung magpapahaging ba ng kanilang mga awitin sa mundo. Ang liwanag ng araw ay tila pagod na. Hindi gaanong nagniningning tulad ng dati. Naroon ako sa gilid ng kama ni Mia, ang babaeng tahimik na naging bahagi ng bawat paghinga ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko ang unti-unti niyang pagkawala sa aking buhay. Simula nang malaman ko ang kanyang kalagayan, ang sakit na dala nito'y naging bahagi na ng aking araw-araw na pag-iral. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sinikap kong magpatuloy na maging malakas para sa kanya. Kahit pa sa loob ko'y may rumaragasang bagyo ng emosyon. Siya ang aking inspirasyon, ang aking pag-asa. Ngunit sa paglipas ng araw, natutunan ko ring siya ang aking kalungkutan. Mia, bulong ko habang hawak ang kanyang malamig na kamay. Ang araw na ito'y para sa iyo. Ngumiti siya. Bagaman ang ngiting iyon ay may kasamang hirap. Salamat, mahal ko. Tugon niya na tila may kapayapaan sa kanyang tinig. Sa mga panahong mag-isa ako, hindi ko maiwasang mag-isip. Paano kung hindi ko na siya muling makikita? Ano ang mangyayari sa akin? Sa kabila ng kanyang mga ngiti, alam kong may mga oras na lihim siyang umiiyak. Nakasalalay sa bawat patak ng kanyang luha ang mga pangarap na hindi na matutupad, ang mga kahilingan na hindi na maibubulong sa hangin. Isang araw, sa gitna ng aming pag-uusap, bigla niyang sinabi, "May ipapakita ako sa iyo." Nagulat ako sa kanyang sigla. Tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa akin ang isang video. Ang video ay tungkol sa isang maliit na hardin na puno ng mga bulaklak na kulay lila. Ito ang lugar kung saan ako nagpapahinga tuwing hindi mo ako nakikita, sabi niya. Dito ako umuupo. Iniisip ang mga alaala natin, ang mga pangarap na binuo natin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang lugar na iyon tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Napagtanto ko kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal sa akin sa mundong ito na gusto niyang iwanan sa likod. Mia, bakit mo ito ipinakita sa akin? Tanong ko. Pilit na inuunawaan ang kanyang nais iparating. Mahal kita, at nais kong malaman mo na sa bawat pag-iyak ko, naroon ka. Sa bawat patak ng luha, ikaw ang dahilan, ikaw ang pag-asa. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapasaya, kung paano ko siya mapapanatili sa mundong ito. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may dapat akong gawin. Sa mga susunod na araw, sinikap kong maging mas matatag. Bumuo ako ng plano para makapunta kami sa lugar na iyon, ang kanyang lihim na hardin. Hindi ko siya ipinaalam. Nais kong ito'y maging sorpresa para sa kanya.
Sa kabila ng kanyang kalagayan, nais kong ipakita sa kanya ang kagandahan ng buhay. Sa araw ng aming pagbisita sa hardin, siya'y nagulat. Ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa tuwa habang tinitingnan ang mga bulaklak. "Hindi ko akalaing magagawa mo ito para sa akin," sabi niya. Ang tinig ay puno ng pasasalamat. Ngunit sa kabila ng ligaya, naroon ang tanong, hanggang kailan ang kaligayahang ito? Hanggang kailan ko siya makakasama? Sa gitna ng hardin, bigla niyang tinanong, "Maaari bang ipangako mo sa akin ang isang bagay?" "Ano iyon, Mia?" tanong ko, puno ng pag-aalala. "Ipangako mo sa akin na kahit wala na ako, ipagpapatuloy mo ang buhay mo, na hindi mo ako pababayaan sa alaala." Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang kahilingan. Ang mundo ko'y tila nagugulo. Ngunit sa kanyang mukha, nakita ko ang lakas, ang pag-asa. Ipinangako ko sa kanya na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Habang pabalik na kami, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Ang hangin ay tila may ibinubulong, ang mga bulaklak ay tila may sinasabi. Sa huling sandali, sa gilid ng aking mata, nakita ko ang isang piraso ng papel na nakasiksik sa ilalim ng isang bato. Kinuha ko ito, at sa loob ay isang lihim na mensahe. "Tuwing hindi mo ako nakikita, narito ako sa iyong tabi. Lagi kitang babantayan." Napatingin ako kay Mia. Hindi ko alam kung paano niya ito naisulat. Hindi ko alam kung paano niya ito iniwan para sa akin. Ngunit ang mensaheng iyon ay nagbigay sa akin ng kapayapaan, ng pag-asa. Sa huling sandali, bago kami umalis, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan, ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, alam kong may darating na bagyo. Sa mga araw na lumilipas, ang aking tahimik na mundo ay patuloy na umiikot sa pag-aalala kay Mariel. Ang kanyang mga mata, tila puno ng misteryo, ay palaging bumabalik sa aking alaala. Hindi ko maiwasang isipin ang mga sandaling magkasama kami sa ilalim ng mga bituin, kung saan ang kanyang boses ay isang musika na nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa aking puso. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, nararamdaman kong mayroong isang bagay na hindi niya sinasabi, isang lihim na pumipigil sa kanya. Isang araw, nagpasya akong bisitahin siya sa kanilang bahay. Alam kong siya'y malapit nang lumisan, ngunit hindi ko matanggap ang ideya na hindi na kami magkikita. Sa aking pagdating, tahimik ang paligid. Ang hangin ay may dalang lamig na tila nagpapahiwatig ng paparating na pag-ulan. Kumatok ako sa kanilang pintuan at ilang saglit pa'y bumukas ito. Si Tita Lorna, ang kanyang ina, ang sumalubong sa akin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagod at lungkot na hindi maitatago. "Nandito si Mariel?" tanong ko. Pilit nang umiti upang mabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. "Nasa kanyang silid siya, Rafael." "Pasok ka," tugon niya, sabay kibit ng balikat. Nagmamadali akong pumasok, diretso sa kwarto ni Mariel. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso na tila ba nagbabanta ng isang hindi inaasahang pangyayari. Nang buksan ko ang pinto, nandoon siya, nakaupo sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas, sa mga ulap na unti-unting bumibigat. "Mariel?" sabi ko. "Kamusta ka?" Ngumiti siya, ngunit ang nangiti niyang iyon ay may bahid ng lungkot na hindi ko mapaliwanag. "Mabuti naman, Rafael. Salamat sa pagpunta." Umupo ako sa tabi niya. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila nagbabadya ng isang malalim na pag-uusap. Napansin ko ang isang malaki at makapal na aklat na nasa kanyang kandungan. Isang diary pala iyon na tila puno ng mga alaala na nais niyang itago. "Anong iniisip mo?" tanong ko. Pilit na binabasag ang yelo sa pagitan namin. "Iniisip ko lang ang mga bagay na hindi ko pa nagagawa, Rafael. Ang mga bagay na hindi ko na magagawa.
Sagot niya na may halong namang ngiti. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng luha. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong mayroong isang bagay na dapat kong malaman. Ngunit paano ko ito tatanungin? Paano ko siya pipilitin na sabihin ang kanyang lihim kung alam kong masakit ito para sa kanya? Bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Rafael, may isang bagay akong sasabihin sa'yo. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang boses at ang pag-aalala na tila bumabalot sa kanya. Ano iyon, Mariel? Alam mo ba kung bakit ako palaging wala kapag kailangan mo ako? Bakit palagi akong umiiyak sa tuwing magkasama tayo? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Tumango ako, kahit na hindi ko lubos na maunawaan ang kanyang ibig sabihin. May sakit ako, Rafael. Isang sakit na unti-unting kumikitil sa akin. Kaya ako aalis, hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil kailangan ko. May pag-asa pa raw sa ibang lugar, ngunit hindi sigurado kung gagaling ako. Ang kanyang mga salita ay tila isang malakas na hampas sa akin. Hindi ko inaasahan ang revelasyon na ito. Ang sakit na kanyang dinadala ay hindi ko man lang napansin habang magkasama kami. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang pagtawa, lahat ng iyon ay balot ng isang lihim na ngayon lang niya ipinahayag. Mariel, hindi ko alam, sabi ko. Pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Ngunit bago pa man ako makapagsalita muli, bigla niyang inilabas ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang diary. Ito ay isang liham, Rafael. Isang liham na isinulat ko para sa'yo. Gusto kong basahin mo ito kapag wala na ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At sa mga sandaling iyon, alam kong hindi na ako makakahanap ng mga tamang salita upang ipahayag ang sakit at takot na nararamdaman ko. Ngunit alam ko rin na kailangan kong maging matatag para sa kanya. Habang hawak ko ang liham, naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Hindi ko na siya makikita muli, ngunit ang kanyang mga alaala ay mananatiling buhay sa akin. At sa ilalim ng mga bituin, kung saan kami palaging nag-uusap, naroon ang kanyang mga pangarap na hindi na maabot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa hangin. Ang isang pangako, isang pag-asa, na kahit siya'y lumisan, ang pagmamahal niya ay mananatili. Ngunit sa pag-alis ko sa kanyang silid, isang tanong ang nabuo sa aking isipan. Ano ang tunay na nilalaman ng liham na iniwan niya? Habang ang araw ay unti-unti nang naglalayag patungo sa kanluran, lumulutang ang mga alaala ko sa mga sandaling kasama ko si Elisa. Ang bawat ngiti niya ay tila mga hibla ng araw na nagdadala ng init sa malamig kong mundo. Ngunit may mga gabing hindi ko siya nakikita. At sa mga gabing iyon, may nadarama akong lungkot na hindi ko maipaliwanag. Nasa hardin ako ng aming bahay, nakaupo sa isang lumang silyang yari sa kawayan. Ang mga bulaklak sa paligid ay tahimik na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit ang utak ko ay puno ng bagyo. Iniisip ko si Elisa, ang babaeng malapit ng lumisan. Hindi ko matanggap kung bakit kailangang may hangganan ang aming oras. Bakit kailangang may paalam? Alam mo ba, minsan ang mga bulaklak ay mas maganda pag nalalanta. Sabi niya isang beses habang kami naglalakad sa parke. Hindi ko iyon naintindihan noon. Para sa akin, ang nalalantang bulaklak ay simbolo ng pagkawala, ng pagtatapos. Pero sa kanya, ito ay isang bagong simula. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang kanyang mga salita ay tila mga binhi ng karunungan na unti-unting umuusbong sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng pag-unawang iyon, hindi ko pa rin matanggap ang katotohanang malapit na siyang mawala. Lumipas ang ilang oras na ako'y nakatulala lamang sa kawalan nang biglang magring ang aking telepono. Si Elisa. Agad kong sinagot. At sa kabilang linya,
ay narinig ko ang kanyang tinig. Masigla, subalit may bahid ng pagod. Kumusta ka? Tanong niya. Bagaman alam kong siya ang higit na nangangailangan ng tanong na yon. Mabuti naman, sagot ko, kahit alam kong kasinungalingan yon. Ikaw? Anong balita? May sasabihin ako sa'yo, sabi niya, at naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pwede ba kitang makita ngayon? Walang pag-aatubili, pumayag ako. Agad akong nagbihis at nagmamadaling nagtungo sa lugar kung saan kami laging nagkikita. Isang maliit na cafe sa kanto ng aming kalsada. Habang papalapit ako, nakita ko siya sa loob, nakaupo sa paborito naming mesa. Nang makita niya akong pumasok, isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo ako sa kanyang harapan at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. Hindi ko siya tinanong, hinintay ko ang kanyang mga salita, ang kanyang paliwanag. Alam mo, minsan iniisip ko kung paano kaya kung hindi tayo nagkakilala. Panimula niya. Kung hindi kaya tayo nagkita, magiging mas madali ba ang lahat? Nabigla ako sa kanyang tanong, ngunit bago pa man ako makasagot, nagpatuloy siya. Pero kahit anong isipin ko, wala akong pinagsisisihan. Ang bawat sandali kasama ka ay parang isang mahalagang piraso ng puzzle sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang mga mata niya ay tila nagtatago ng lihim na ayaw niyang ipaalam. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtatago, may nadarama akong takot na hindi ko maipaliwanag. Elisa, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tanong ko, pilit na iniintindi ang kanyang mga pahiwatig. Ito na ang huling beses na magkikita tayo, sabi niya. At ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumarak sa aking puso. Ano tong ibig mong sabihin? Tanong ko, bagaman alam ko na ang kasagutan. Ang kanyang sakit ay umabot na sa puntong wala ng pag-asa. Ngunit ang marinig ito mula sa kanya ay parang isang bangungot na ayaw kong paniwalaan. Bukas, aalis na ako. Magpapagamot ako sa ibang bansa, paliwanag niya. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay ang hindi maikubli na pangamba at pag-asam. Walang makitang salita ang aking bibig. Tila napakabilis ng mga pangyayari at ang lahat ay nagiging malabo. Ang tanging nagawa ko ay hawakan ang kanyang kamay, umaasang sa simpleng pagkilos na iyon ay maipapahayag ko ang lahat ng damdaming hindi ko masabi. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi agad, dagdag pa niya. Ayokong makita mong umiiyak. Ayokong ipakita sa iyo ang kahinaan ko. Ngunit alam kong hindi iyon totoo. Alam kong sa bawat gabing hindi ko siya kasama, lihim siyang umiiyak. Hindi dahil sa kanyang sakit, kundi dahil sa takot na mawala ang mga sandaling kasama ako. Niyakap ko si Elisa ng mahigpit. Pilit na iniipon ang lahat ng alaala sa iilang sandali na natitira pa sa amin. Ngunit habang nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan, isang katanungan ang biglang bumagabag sa akin. Ano ang mangyayari kung hindi na siya bumalik? Sa kanyang pag-alis, may iniwan siyang isang sulat sa mesa. Ang mga huling salita niya sa akin, mga salitang hindi ko mabasa habang siya ay naroon. Ngunit nang buksan ko ito, may natuklasan akong hindi ko inaasahan. Isang lihim na bumago sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa kanya. Sa bawat hakbang ko patungo sa kanyang silid, ramdam ko ang bigat ng mga damdamin kong hindi ko maipahayag. Sa kabila ng mga ngiti at kwentuhan namin ni Mara, alam kong may lamat ang kanyang mga ngiti. Ngiting pilit na ikinukubli ang sakit na kanyang dinadala. Hindi ko alam kung paano siya nagagawang ngumiti sa kabila ng katotohanan na unti-unting umaalis ang kanyang oras dito sa mundo. At ako, bilang isang kaibigan na nagmamasid mula sa likod ng mga pader ng aking sariling takot at kalungkutan, ay natutunan kong magpanggap.
na hindi ko nakikita ang kanyang mga lihim na luha. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa veranda, tinanaw namin ang mga bituin na tila mga alaalang kumikislap sa kalawakan. Alam mo, sabi niya sa isang tinig na puno ng pagninilay-nilay. Mga bituin lang ang nagiging mas maliwanag habang papalapit ang dilim. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga matay kinikislapan ng isang bagay na hindi ko mawari. Parang tayo rin, di ba? Mas nagiging maliwanag ang ating mga alaala sa mga sandaling hindi natin alam kung kailan ito magtatapos. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Tila isang misteryosong musika ang kanyang mga salita na nag-iiwan ng matinding damdamin sa pusong hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salitang tila puno ng pag-asa, alam kong may mga bagay na hindi niya sinasabi. May mga damdaming itinatago niya sa likod ng kanyang mga ngiti. Mara, mahina akong sinabi, alam mo namang nandito lang ako, di ba? Kahit ano pa ang mangyari. Tumango siya at ngumiti, ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakita ko ang hindi mapigilang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o kung ano ang aking magagawa. Ang tanging nagawa ko ay hawakan ang kanyang kamay at iparamdam na hindi siya nag-iisa. Lumipas ang mga araw na tila ba isang pelikulang nasa slow motion. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan, sa pagbabahagi ng mga pangarap na tila isang ilusyon na unti-unting naglalaho. At sa bawat sandali, ramdam ko ang kanyang unti-unting paglayo sa akin, sa aming mundo. Isang araw, habang naglalakad kami sa hardin, huminto si Mara at tumingin sa akin ng mataman. May gusto akong ipagtapat sa'yo. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Nanginig ang aking puso sa kaba. Ano iyon, Mara? Tanong ko, pilit na itinatago ang aking kaba. May isang bagay na hindi ko nasabi sa'yo, simula niya. At sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang lihim na tila isang matinding bagyong paparating. Alam kong matagal mo nang nararamdaman ito, patuloy niya. Pero kailangan kong malaman mo na hindi ako aalis dahil sa karamdaman ko. May iba pang dahilan. Naguguluhan, tiningnan ko siya ng buong pagtataka. Ano ang ibig mong sabihin? May taong kailangan kong balikan, anya, habang tila ba pinipilit na huwag umiyak. Isang taong iniwan ko sa nakaraan. Isang bahagi ng buhay ko na kailangan kong ayusin bago pa man maging huli ang lahat. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na dumurog sa aking puso. Akala ko ay ako ang kanyang sandalan, ang kanyang tanging kasama sa huling yugto ng kanyang buhay. Ngunit heto ako ngayon, nalaman na may iba pa pala siyang dahilan. Mara, ang tanging nasambit ko. Bakit mo itinago sa akin ito? Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, isang sakit na hindi ko kayang intindihin. Dahil natatakot akong mawala ka, sagot niya. At sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw. Ang kanyang mga lihim na luha, ang kanyang mga ngiti na puno ng pag-aalala, lahat ng iyon ay dahil sa kanyang takot na mawala ako sa kanyang tabi. Hindi kita iiwan, sabi ko, kahit na hindi ko alam kung paano ko maisa sa katuparan ang pangakong iyon. Kahit ano pa man ang mangyari, hindi kita iiwan. Ngumiti siya sa akin, ngunit ramdam ko na may isang pader na ngayon ang namamagitan sa aming dalawa. Isang pader na hindi ko alam kung paano babasagin. At sa sandaling iyon, habang kami ay nakatayo sa ilalim ng mga puno, naramdaman kong hindi ko na muling makikita ang parehong ngiti mula sa kanya. Ang nangiti ng isang kaibigan, ang nangiti ng isang taong nananatili sa kabila ng lahat. Sa kabila ng kanyang mga luha, sa kabila ng kanyang mga lihim. Ngunit alam kong hindi pa ito ang wakas. May mga bagay pa kaming kailangang harapin. Mga lihim
na kailangan pang tuklasin. At sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Sa likod ng kanyang mga luha, sa likod ng kanyang mga ngiti, alam kong may pag-asa pa. Hindi ko man alam kung ano ang mangyayari sa susunod, ngunit isa lang ang sigurado. Hinding-hindi ko siya iiwan. Sa ilalim ng maulap na kalangitan, naglalakad ako sa makipot na daan patungo sa bahay ni Clara. Ang bawat hakbang ay tila may bigat. Hindi lamang dahil sa mga alalahanin, kundi pati na rin sa nagbabadyang pagulan. Ang hangin ay malamig, at ang mga dahon ng puno ay nag-uumpugang parang mga pusong nag-aalangan. Sa sulok ng aking isip, alam ko na ang oras ni Clara ay mabilis na nauubos. Ngunit natatakot akong gawing totoo ang katotohanang iyon. Pagdating ko sa kanyang pintuan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Para bang may kung anong hindi tama. Nagdadalawang isip akong kumatok, ngunit sa huli tinulak ko ang pintuan. Dumiretso ako sa sala kung saan madalas kaming mag-usap habang umiinom ng mainit na tsaa. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang Clara ang sumalubong sa akin. Walang sigla, tila may dinadamdam. Clara, bungad ko, pilit na pinapawi ang kaba sa aking dibdib. Kumusta ka? Ngunit imbis na sumagot, nagbigay siya ng isang pilit na ngiti at itinuro ang upuan sa tapat niya. Umupo ako at naramdaman ang malamig na hangin sa aking likuran. Alam mo, sa bawat pag-uusap natin, lagi kong iniisip kung bakit ganoon mo na lang itinatago ang sakit na nararamdaman mo. Sabi ko, hindi makatiis na hindi tanungin ang matagal nang gumugulo sa akin. Nagbuntong hininga siya bago nagsalita. Hindi ko alam kung saan magsisimula pero may isang bagay akong gustong ipagtapat. Ang kanyang mga mata ay naglalayo ng isang katotohanan. Isang katotohanang matagal nang binaliwala at pilit na ikinukubli. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang lamig nito at hindi ko maiwasang hindi mangamba. Ano yon, Clara? Tanong ko, puno ng pag-aalala. May dahilan kung bakit ako laging umiiwas kapag gusto mo akong makausap tungkol sa sakit ko. Anya, tumitig sa akin. Sa bawat sandali, sa bawat araw na lumilipas, may isang lihim na pumipigil sa akin na ipakita ang tunay kong nararamdaman. Napatingin ako sa kanya. Ang aking puso ay tila nagbabanta na bumagal ang tibok. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang tinig ko'y tila nabubulabog ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Sa tuwing hindi mo ako nakikita, sa tuwing wala ka sa tabi ko, lihim akong umiiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pangako. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Pangako? Anong pangako? Tanong ko. Ang aking isip ay walang patid sa paghahanap ng kasagutan. May isang lihim na hindi ko sinabi sa iyo. Sagot niya. At sa sandaling iyon, hindi ko na kayang pigilan ang sarili kong hindi magtanong. Ano iyon, Clara? Sa kanyang pag-iwas ng tingin, ramdam ko ang bigat ng kanyang sasabihin. Hindi ako karaniwang tao. Bulong niya. Halos hindi ko marinig. May isang bagay na hindi mo alam tungkol sa akin. Isang bagay na nag-uugnay sa ating dalawa higit pa sa pagkakaibigan. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung paano ko iyon tatanggapin. Ano ang ibig mong sabihin? Isang malalim na hininga ang binitiwan niya bago nagpatuloy. Ako ay bahagi ng isang mundo na hindi mo pa nakikita. May mga bagay na hindi mo pa nauunawaan, ngunit oras na para malaman mo. Ano ang mundo na iyon? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng gulat at pag-aasam. Isang mundo na puno ng himala, ngunit puno rin ng panganib. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng liwanag na hindi ko pa kailanman nakikita. At ikaw? Ikaw ang susi. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin.
Ang pagbabago ng lahat ng bagay na alam ko. Ako? Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ay may kakayahang gumawa ng mga pagbabago, higit pa sa naiisip mo, sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asang hindi ko maiwasang hindi paniwalaan. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ko ay tila nagkandara pa. Ang lahat ng alam ko ay nagkakaroon ng ibang kulay. Sa kabila ng kanyang sakit, sa kabila ng kanyang pag-alis, may isang bagay na nagyayari na higit pa sa aming dalawa. Ngunit paano? Paano ko malalaman? Tanong ko. Ang aking puso ay puno ng pagkalito. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-asa. Simula ngayon, ikaw ay magiging bahagi ng isang mas malaking kwento. Habang lumilipas ang oras, nararamdaman ko ang pagbabago sa aking paligid. Ang mga bagay na dati tila simpleng alalahanin lamang ay nagiging bahagi ng isang misteryo na hindi ko pa lubusang nauunawaan. At sa kanyang mga huling salita, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam ko na hindi ako nag-iisa. Sa kabila ng kanyang pag-alis, sa kabila ng kanyang sakit, may isang bagay na mas malaki ang nangyayari. At sa sandaling iyon, alam ko na ang aking buhay ay magbabago. Isang pagbabago na hindi ko pa lubusang nauunawaan, ngunit alam kong kailangan kong yakapin. Minsan, ang katahimikan ng gabi ay tila baliw na musika na bumabalot sa akin. Pagkatapos ng isang araw ng mga ngiti at pagpapanggap, ang gabi ang tanging oras na maaari kong hayaan ang aking sarili na mag-isip ng malalim. At sa mga ganitong pagkakataon, hindi ko maiwasang magmuni-muni sa mga huling araw na kasama si Clara. Isang linggo na lang bago siya lumisan. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng liwanag tuwing magkasama kami, ay hindi maikakaila ang pangungulila. Alam kong hindi ko siya maaaring pigilan. Ang kanyang sakit ay masyadong malalim, masyadong hindi maabot ng aking mga kamay. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang aking puso ay parang hinihila sa isang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Habang naglalakad kami sa paborito naming parke, ang mga dahon ng puno ay tila nakikisama sa aming damdamin. Unti-unting nalalagas at nahuhulog sa lupa. Bakit kaya ang ganda ng mga dahon kahit patay na sila? Tanong niya, na may bahid ng lungkot sa kanyang tinig. Siguro, dahil alam nilang bahagi ito ng kanilang misyon, sagot ko. Pilit na naglalagay ng ngiti sa aking labi. Sa mga ganitong pag-uusap, ay laging may mga bagay na hindi nasasabi. Ang mga hindi maipaliwanag na sagot, ang mga katanungang walang kasagutan. Alam kong may mga lihim siyang tinatago, mga bagay na hindi ko kailanman mauunawaan. At sa bawat pagkakataon na naglalakad kami, nang magkatabi, pakiramdam ko'y palaging may isang pader na hindi ko kailanman mababasag. Nang gabing iyon, nagdesisyon akong bisitahin siya sa kanyang tahanan. Isang desisyon na puno ng pag-aalinlangan, ngunit kailangan kong subukan. Kailangan kong malaman kung ano ang kanyang itinatago sa likod ng mga ngiti. Sa likod ng mga mata niyang tila laging may sinasabi. Pagdating ko sa kanilang bahay, tahimik na bumungad sa akin ang pamilyar na amoy ng mga halaman sa kanilang hardin. Pinindot ko ang doorbell at ilang saglit lang ay bumukas ang pinto. Ikaw pala, bati niya, tila nagulat, ngunit masaya sa aking pagdating. Pasensya na, hindi ako nakapag-abiso, sabi ko habang nakangiti. Halika, pasok ka, anyaya niya. At ako'y kanyang pinatuloy sa loob. Sa kanyang sala, napansin ko ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Nakalagay dito ang mga sulat at mga litrato. Lumapit ako at tinanong siya tungkol dito. Mga alaala, sagot niya, habang tinitingnan ang kahon. Minsan, kailangan ko silang balikan para hindi ko makalimutan kung sino ako.
Habang inaayos niya ang mga sulat, may isang piraso ng papel na nahulog sa sahig. Pinulot ko ito at ibinigay sa kanya. Ngunit bago niya pa ito makuha mula sa akin, napansin ko ang nakasulat dito, isang liham na tila hindi natapos. Nang gabing iyon, habang siya'y abala sa pag-aayos ng mga alaala, hindi ko maiwasang isipin ang mga bagay na hindi niya sinasabi. Sa kanyang pag-aayos, may nahulog na piraso ng papel mula sa kanyang mga kamay. Pinulot ko ito at ibinigay sa kanya, ngunit bago pa man niya ito makuha mula sa akin, napansin ko ang nakasulat dito, isang liham na tila hindi natapos. Para sa akin ba ito? Tanong ko, sabay abot ng papel sa kanya. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagkabigla at takot. "Oh," sagot niya, halos pabulong. Ngunit hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Napuno ng katahimikan ng paligid. Sa mga sandaling iyon, alam kong may mga bagay na kailangang masabi, ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan. Ang kanyang mga mata, puno ng kalungkutan, ngunit tila may hinahanap. "May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag," wika niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko rin alam kung paano ko sila haharapin. Sa puntong iyon, naramdaman kong may pumipigil sa kanyang mga salita. Isang bagay na mas malalim pa sa sakit ng kanyang katawan. Isang bagay na hindi ko maabot. "Ito na nga siguro ang paalam," sabi niya, habang pilit na ngumiti. Ngunit bago pa man ako makasagot, dumating ang isang tawag sa kanyang telepono. Mabilis niyang sinagot ito, at sa kanyang mukha'y biglang bumakas ang mas malalim na takot. Hindi ko narinig ang nasa kabilang linya, pero sa kanyang mga mata'y tila nawalan siya ng pag-asa. "Babalik ako," sabi niya, halos pabulong, bago mabilis na lumabas ng silid. Iniwan akong nakatayo roon, puno ng mga tanong at pangamba. Sa kanyang pag-alis, naiwan sa aking kamay ang papel na may nakasulat ng mga salitang hindi ko pa ganap na nababasa. Sa paglingon ko sa pinto, alam kong may isang bagay na hindi ko pa nauunawaan. Isang bagay na magbabago sa lahat. At doon, sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng mga lihim na hindi nasasabi, naramdaman kong bumabalot ang isang bagong takot, isang takot sa mga bagay na hindi ko pa alam. Sa mga lihim na maaaring hindi ko na kailanman matuklasan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang umagang ito, parang ang bigat ng hangin sa paligid. At ang liwanag ng araw ay tila hindi makalusot sa makapal na ulap ng mga damdaming bumabalot sa akin. Nang bumangon ako mula sa kama, ang unang naisip ko ay si Martina. Ang babaeng palaging may nangiti sa kanyang mga mata, kahit na ang puso niya ay puno ng hinanakit. Ngayon, ang mga ngiting iyon ay tila mga alaala na lang na hindi ko na muling makikita. Habang nagkakape ako sa kusina, naalala ko ang huling pag-uusap namin. Napakapayapa ng kanyang boses, ngunit may ibinubulong ang kanyang mga mata na hindi ko maunawaan. Parang may lihim siyang sinasabi, isang lihim na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Ang mga tanong sa isip ko'y tila mga awit na hindi matapos-tapos, paulit-ulit at walang kasiguraduhan. Alam mo, minsan ang pinakamabigat na bagay ay hindi ang mga salitang hindi natin masabi, sabi niya sa akin noon, habang nakatingin sa malayo, kundi ang mga salitang hindi natin kayang pakinggan. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit tila may hinanakit sa kanyang boses, kahit na ang mga salita'y puno ng pagmamahal? Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay, ay parang may ibinubulong na pighati na hindi ko maintindihan. Kahit na paano ko piliting unawain, hindi ko pa rin matukoy kung ano ang tunay na nararamdaman niya. Kung siya ay nasasaktan, bakit hindi niya sabihin sa akin? Bakit kailangan niyang itago ang mga luhang alam kong bumubuhos tuwing hindi ko siya nakikita?
Nagpasya akong bisitahin siya sa ospital. Sa daan, muling pinasok ng pagdududa ang aking isip. Baka hindi niya gustong makita ako ngayon. Baka mas mabuti nga na hindi ko siya istorbohin sa kanyang pamamahinga. Pero hindi ko kayang magpigil. Kailangan kong malaman kung ano ang bumabagabag sa kanya. Pagdating ko sa ospital, isang kakaibang katahimikan ang bumungad sa akin. Parang ang oras ay tumigil sa pag-inog, at ang mga tao sa paligid ay mga anino lamang na dumaraan. Nang makita ko siya sa kanyang kwarto, nagulat ako nang makita siyang nakangiti sa akin. Ngiti na tila sinasabi na hindi ko kailangang mag-alala, na ang lahat ay magiging maayos. Martina, sabi ko, habang naupo sa tabi ng kanyang kama. May gusto akong itanong sa'yo. Saglit siyang tumingin sa akin, at sa mata niya ay nakita ko ang isang bahagyang kinang ng pag-asa. Ano yon? Tanong niya, habang inaabot ang aking kamay. Bakit tila may itinatago ka sa akin? Alam mo naman na nandito ako para sa'yo, hindi ba? Sandaling katahimikan ang sumunod. Inisip ko na baka hindi niya kayang sabihin ng totoo, na baka ang kanyang mga lihim ay masyadong masakit para ibahagi. Pero nagniningning ang kanyang mga mata at parang may lakas siyang nahanap mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam mo, hindi ko gustong maglihim sa'yo, sabi niya sa wakas. Pero minsan, ang sakit ng katotohanan ay mas mabigat kaysa sa kaya kong dalhin. At hindi ko gustong dagdagan ang bigat ng mundo mo. Nadurog ang puso ko sa kanyang mga salita. Ang sakit na pilit niyang itinatago ay para sa akin, para sa amin. Sinubukan niyang protektahan ako sa pamamagitan ng paglimot sa kanyang sariling sakit. Pero kailangan kong malaman, sabi ko, habang pinipilit ang sarili na maging matatag. Kailangan kong malaman kung ano ang bumabagabag sa'yo. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok ang doktor. May hawak siyang papel at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mr. Santos, sabi ng doktor habang inaabot ang papel. May kailangan kayong malaman. Kinuha ko ang papel na iyon at habang binabasa ko ang nakasulat, unti-unting bumagsak ang mundo ko. Ang mga salita sa papel ay tila mga patalim na bumabaon sa aking puso. Martina, bulong ko. Habang ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak sa aking mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngumiti siya, ngunit ang nangiting iyon ay puno ng sakit. Dahil mas mahalaga ka sa akin kaysa sa lahat ng ito. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang lihim na pilit niyang itinatago. Ang kanyang pamamaalam ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa amin, para sa akin. Ngunit ang twist na ito ay masyadong masakit, masyadong hindi ko inaasahan. Habang hawak-hawak ang kanyang kamay, ang araw ay tila lumubog sa likod ng makapal na ulap. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, ang kanyang ngiti ay nanatiling nagniningning at ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman naglaho. Sa bawat hakbang ko patungo sa ospital, tila ba ang mundo ay bumagal. Ang oras ay naglalakad sa likod ng aking mga hakbang. Ang langit ay tila nakikiramay, ang kanyang mga ulap ay bumabalot sa akin tulad ng isang kumot ng kalungkutan. Sa bawat patak ng ulan na dumampi sa aking balat, nararamdaman ko ang lalim ng hinanakit na pumupuno sa aking puso. Ang mga patak na ito ay parang mga luha, bumubuhos ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sinasalamin ng ulan ang damdaming pilit kong itinatago, ang mga damdaming hindi ko maipahayag sa kanya. Hindi ko siya nakikita tuwing umaga, hindi ko siya naririnig tuwing gabi. Ngunit sa kanyang kawalan, ang kanyang presensya ay tila patuloy na nananahan sa akin. Ang mga alaala ng kanyang mga ngiti, ng kanyang mga yakap, ay nagiging mga multo na bumabangon tuwing ako'y nag-iisa. Nagsisimulang maglaro ang aking isip sa mga posibilidad, sa mga
Paano kung na hindi ko magawang itigil? Paano kung hindi ko siya makilala? Paano kung hindi ko siya minahal? Sa oras na ito, ang ospital ay tila isang templo ng pag-asa at pagdurusa. Ang mga bulaklak sa pasilyo ay walang buhay. Ang mga tao ay tila mga anino lamang na naglalakad sa kanilang mga takdang oras. Mabilis ang tibok ng aking puso habang mapapalapit ako sa kanyang silid. Alam kong siya'y nandyan, naghihintay, ngunit ang takot at pag-aalinlangan ay nakikipagtunggali sa aking pagnanasa na makasama siya. Sa pagpasok ko sa silid, nakita ko siya, ang babae, na malapit ng lumisan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bintana, tila ba hinihintay ang pagdating ng araw na hindi na niya makikita. Ang kanyang katawan ay payat, ang kanyang balat ay maputla, ngunit ang kanyang presensya ay puno ng lakas na hindi ko maipaliwanag. Siya ay tila katahimikan sa gitna ng bagyo, isang ilaw sa gitna ng kadiliman. Ngumiti siya sa akin, ngunit ang ngiting iyon ay may kasamang isang lihim na sakit na hindi niya maipapahayag. Inabot ko ang kanyang kamay, at sa pagdampi ng aking mga daliri sa kanyang balat, naramdaman ko ang init ng kanyang pag-ibig, ang init ng kanyang pamamaalam. Alam mo ba? Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Palagi kitang iniisip tuwing hindi mo ako nakikita. Palaging may bahagi ng akin na umiiyak, ngunit hindi ko nais na ipakita iyon sa'yo. Ayokong magmukhang mahina. Tumango ako. Hindi ko mahanap ang mga salitang angkop sa damdaming iyon. Ang mga salitang nais kong sabihin ay tila nakulong sa aking lalamunan. Hindi makalabas. Hindi maipahayag. Ito ang aking huling lihim, patuloy niya, ang aking huling pakiusap. Gusto kong tandaan mo ako bilang isang taong malakas, hindi bilang isang taong nagkulang. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, ang bigat ng mga sandaling nalalabi sa amin. Ang kanyang pakiusap ay tila isang sumpa, isang pangako na hindi ko kayang basagin. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, sa likod ng kanyang mga ngiti, alam kong may hinanakit na bumabagabag sa kanyang puso. Dumating ang oras ng pagbabago, ng pag-iwan sa mga alaala. Ngunit bago pa man iyon mangyari, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa isang iglap, nakita ko ang isang piraso ng papel sa gilid ng kanyang kama. Isa itong liham, isang liham na tila isinulat sa mga sandaling siya'y nag-iisa. Binasa ko ang liham, at sa bawat salita, naramdaman ko ang kanyang pagdurusa, ang kanyang pag-asa. Ang kanyang mga lihim ay nakasulat dito, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot. Ngunit sa hulihan ng liham, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pahayag na magbabago sa lahat ng aking nalalaman. May isang bagay akong hindi nasabi sa'yo, nakasulat sa liham. Isang bagay na hindi mo pa alam. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang katotohanan na hindi mo pa natutuklasan. Nagpahinga ang aking mga mata sa mga salitang iyon, at sa isang iglap, ang lahat ng aking nalalaman ay tila bumagsak. Ang kanyang lihim ay naging akin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang takot na pumuno sa aking puso. Ano ang lihim na iyon? Ano ang katotohanan na hindi ko pa natutuklasan? Sa kanyang pag-alis, may isang bagay na naiwan, isang piraso ng kanyang kaluluwa, isang piraso ng kanyang pag-ibig. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, sa likod ng kanyang mga luha, alam kong may isang bagay na hindi ko pa naiintindihan. Ang ulan ay patuloy na bumuhos. Ang mundo ay patuloy na umikot. Ngunit sa likod ng mga patak ng ulan, sa likod ng mga damdaming hindi ko maipahayag, alam kong may isang bagay na hindi ko pa natutuklasan. Ang kanyang lihim ay naging akin, at sa sandaling iyon, ang lahat ng aking nalalaman ay nagbago. Sa kabila ng maingay na pag-agos ng mga tao sa kalsada,
Naroon ako sa gilid, nanunood sa mundong patuloy na umiinog. Ang mga hakbang ko'y tila mabigat. Bawat paghingay parang may nakabigat na pangungulila sa puso ko. Si Clara, ang babaeng malapit sa puso ko, ay unti-unting lumalayo sa akin. Hindi pisikal, kundi sa mas malalim pang paraan. Noong una kong nakilala si Clara, siya'y tila sikat ng araw sa madilim kong mundo. Sa kanyang mga ngiti, natutunan kong muling mangarap. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang lahat. Unti-unti kong napansin ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ang mga ngiting tila may itinatagong kirot. Sa likod ng bawat masayang alaala namin, naroon ang kanyang pag-aalinlangan na hindi ko maipaliwanag. Isang araw, habang naglalakad kami sa parke, bigla siyang huminto at nagtanong, "Ano ang gagawin mo kapag wala na ako?" Ang tanong na iyon ay tumama sa akin tulad ng isang malamig na hangin. Hindi ko alam kung paano sasagutin, kaya ngumiti na lamang ako at sinabing, "Hindi naman kita iiwan, hindi ba?" Ngunit sa likod ng aking mga salita, may bumabagabag na tanong. Ano nga ba ang ibig niyang sabihin? Sa mga sumunod na araw, mas naging madalang ang aming pagkikita. Kapag magkakasama kami, naroon ang katahimikan na tila ba may pader sa pagitan namin. Ang kanyang mga matay tila nagkukubli ng lihim na hindi ko matukoy. Nakikita ko siyang nakatungo. Madalas na nawawala sa kanyang sarili. At sa mga pagkakataong hindi kami magkasama, madalas ko siyang naiisip ano nga ba ang bumabagabag sa kanya. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Sa likod ng kanyang boses, naroon ang pagkapagod, ang lungkot na hindi maitatago. "Kailangan kitang makausap," sabi niya. Kahit anong pagod o gawain ang mayroon ako, alam kong kailangan kong puntahan siya. Dumating ako sa bahay nila at naroon siya sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin. Tila hinahanap ang kasagutan sa walang hanggang kalangitan. Umuupo ako sa tabi niya at sa katahimikan ng gabi, narinig ko ang kanyang paghinga. Mabagal at may halong hikbi. "Mahal kita," bulong niya. Ngunit may mga bagay na kailangang mangyari. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin, ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang isang pahiwatig ng pamamaalam. Hindi ko matanggap, hindi ko maunawaan. Isang linggo ang lumipas at muling nagkita kami. Sa pagkakataong ito, may dala siyang isang lumang kahon. "Ito'y para sa'yo," sabi niya, at iniabot niya sa akin ang kahon. Nang buksan ko, naroon ang mga alaala namin, mga litrato, paborito naming libro, at isang liham na kanyang isinulat. Sa mga salita ng liham, naroon ang kanyang pag-amin. Si Clara ay may sakit na hindi na kayang gamutin, at ang kanyang mga araw ay unti-unti nang nauubos. Napuuno ng luha ang aking mga mata, at sa mga sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang mga pag-aalala, ang mga tanong, ang mga lihim na hikbi, lahat ay dahil sa kanyang nalalapit na pamamaalam. Niyakap ko siya, at sa yakap na iyon, naramdaman ko ang sakit at pagmamahal na bumabalot sa kanya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang pahiwatig na hindi ko matukoy. Sa liham, may isang bahagi na tila hindi natapos, isang pangungusap na putol na nagtapos sa, "Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman bago." Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Ano ang kailangan kong malaman? Habang nakaupo kami sa harap ng liwanag ng buwan, naramdaman ko ang bigat ng kanyang lihim, ang isang bagay na hindi niya maipahayag. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento namin. Ang lihim na bumabalot sa kanya, ang katotohanang hindi ko pa alam, ay naroon, naghihintay na matuklasan. Sa pagbabalik tanaw ko sa mga alaalang iyon, naroon ang damdamin ng pagkawala, ng pag-unawa sa oras na hindi namin magkasama. Ngunit sa likod ng mga alaalang iyon, naroon ang pag-asa na sa bawat pagtatapos,
may bagong simula. Ngunit paano kung ang simula ay punong-puno ng mga tanong na walang kasagutan? Sa huli, ang kanyang lihim ang naging pahiwatig ng isang bagay na mas malalim kaysa sa aming mga alaala. Ano nga ba ang bagay na yon? Hanggang sa mga sandaling ito, hindi ko pa rin alam. Ngunit alam kong sa likod ng kanyang pamamaalam, naroon ang isang lihim na naghihintay na mabunyag.